For today's video, meron po tayong gagawin na Huawei MatePad T8. Bigla na lang daw nawalan ng power, ay mabuhay. Pero pag sina-charge naman namin sa power supply, nagcha-charge naman. So ngayon, ang possible issue nito is kailangan palitan natin ng LCD. Ngayon, bubuksan na natin para matestingan natin ng new LCD. Tara, samahan nyo akong buksan. Sa pagbubukas pa lang, ginagamitan ko siya ng blower. Yung pang blower na buhok, pwede na yun. Para hindi masyadong mainit. Kailangan lang kasi is mainitan yung mga gilid-gilid para matanggal yung pandikit niya. Para lumambot ba. Parang ganun yung dating. Yan. Ikot-ikotin lang natin hanggang sa pakiramdaman nyo sa kamay nyo na mainit na, matatanggal na ng kusa yan. Kagaya nung ginagawa ko, panoorin nyo lang, init-init, init-init. Pag napakiramdaman nyo na mainit na, gaya nyan, medyo mainit na, pwede nyo na siyang iangat, gamitan nyo siya ng manipis. Parang ito, manipis to. Angat naman ng kusa yan. Daan-daanin nyo lang. Pag medyo nahihirapan kayo, pwede kayong gumamit ng fluid. Ayan, aangat na ng kusa yan. Tapos sa pag-testing ng ng LCD, tanggalin niyo muna yung battery. Bali ito yung LCD. Ito yung LCD nya. Bali ito nga pala ipapalit natin yung LCD. Ayan, nakalagay MatePad T8. Ngayon, tatanggalin na lang natin to. Yung LCD kasi nya naka-ribbon. Salamat, ingat. Sige. Salamat, ingat. Ayan, tapos huwag mong persahin yan. Lagyan mo ng para hindi masira. Diba? Tapos saka mo hilahin. Tapos ngayon, dito natin kakabit sa bagong LCD naman. Mamaya na natin lagyan ng takip pagka na-testing natin na okay na. Ngayon, ganyan lang kasimple magkabit na LCD niya. Patong mo na lang lagay niya para hindi ka mahirapan. Yan, tapos kabit mo na yung battery. Mamaya mo na rin lagay yung takip. Kasi testingin mo pa naman. Tapos power on.
Ba, yan oh. Kaya naman, siguro mga 15 to 20 minutes. Yan na siya, oh. Working na. Ayan na, testing na natin, working naman lahat. Ngayon, ididikit na natin to kasi nakita natin na working na. Pero linisin pa rin natin. So ito na, dahil na testing na natin, kailangan natin tanggalin yung bagong LCD. Tapos linisin na natin. Tanggalin muna natin yung battery, saka natin yung disconnect. Tapos tanggalin natin to, ilipat natin dito. Tapos ito ilagay natin dito. Tapos brushin na natin para naman satisfied yung customer. Linisin natin ng maayos. Ayan, linisin natin yung gilid para pag nilinis natin, para pag nilagay natin yung LCD hindi kumapal. So kailangan tanggalin mo itong dating pandikit. Basta same problem. Pag ibang problema, wala yon. Ayan. Malinis na. Lagyan naman natin siya yung pandikit. Yan, lagyan natin siya ng rugby. Mahal doon, ma'am. Sa amin kasi pag taga dito na. Yan, lagyan mo na lahat ng gilid para siguradong hindi aangat. Tapos hintayin muna nating matuyo ng konti bago natin dikit yung LCD. Ayan, tapos kakabit na natin yung bagong LCD. Tapos tornilyo, huwag niyong kalimutan itong takip. Dahil pag kinalimutan yan, pag pinabuksan sa ibang technician, baka hanapan.
eto na. Pwede nang ibigay kay customer. Ayan. Okay na, salamat sa panonood. Ayan na, okay na. Okay na siya, pwede na natin ibigay sa customer. Medyo lilinisan na lang natin kasi medyo madumi yung gilid. Pero okay na siya.